Matapos ang 2 araw na duty ng asawa ko, sa wakas, uwi na rin siya. 2 araw na straight ang kanyang duty. Kaya may ilang araw din siya na walang pasok. Makapagpahinga din sa wakas. Makakasama na naman namin siya ng ilang araw. Nagpakulo ako ng tubig dahil magkatay kami ng manok para ulam namin mamayang tanghalian. Medyo maaga pa naman. Maaga lang namin katayin kasi medyo matrabaho din ang paglilinis sa katay ng manok. At heto na, may bitbit na. Bitbit na niya ang uulamin namin. Ganito talaga ang gusto niya. Kapag uwian, galing duty, gusto niyang ulamin native na manok, tinola o adobo, basta native na manok. Pero okay lang kasi masipag naman siya sa pag-aalaga ng mga manok. Ito talaga ang rason niya kung bakit nag-aalaga kami ng mga manok. Kasi makakalibre kami ng pang-ulam kung kailan namin gusto. Laking tipid pag may sariling mga alaga. Pero pag nagplano kayo ng magkatay ng alaga niyong manok, ikulong niyo muna kahit 1 linggo. Laming ang tawag sa aming mga Cebuano. Nagwalis muna ako dito sa likod bahay. Araw-araw ganito routine ko. 1 araw ko lang di mawalisan to. Parang 1 linggo nang di nawalisan dahil sa mabilis malagas ang mga dahon ng puno. Madaling natutuyo ang mga dahon dahil sa sobrang init ng panahon natin ngayon. Medyo matagal nang di umuulan dito sa amin. Kailangan din talagang linisan para kahit paano malinis naman tingnan at maaliwalas ang paligid. At habang ako ay nagwawalis sa likod, ang asawa ko naman busy sa pagtanggal ng mga balahibo sa kinatay niyang manok. Kanya-kanya kami ng gawain para mapabilis. Kailangan tulong-tulong sa mga gawain para ito ay mapagaan at mapadali. Gano'n naman talaga kapag pamilya nagtutulungan. Isa ito sa ugali ng mga taga-probinsya. Ang bawat araw ay nagsisimula sa pagtutulungan. Walang trabaho na maliit o malaki. At walang gawain na para sa iisang tao lang. Habang ang isa ay nagwawalis ng bakuran, ang isa naman ay naghahanda ng pagkain. May naghuhugas ng pinggan, may nagsasampay ng damit, at may nag-aalaga ng mga alagang hayop. Dito, hindi na kailangan utusan kasi kusa lang tumutulong ang bawat isa. Habang sabay-sabay kumilos, nagkakaroon ng kwentuhan, tawanan, biruan. Yung simpleng sandali nagiging espesyal dahil magkakasama at nagtutulungan. Sa simpleng paraan, natuto ang bawat miyembro ng pamilya ng responsibilidad at malasakit. Hindi man perpekto ang buhay, minsan pagod, minsan kulang sa oras, pero dahil nagtutulungan, nagiging magaan o madali ang lahat. At sa bawat patak ng pawis at pagod, may kasamang saya, lalo na kapag alam mong hindi ka nag-iisa. May kapalit itong saya at pagkakaisa. Kasi sa huli, ang tunay na kayamanan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagtutulungan at pagmamahala ng bawat isa. Dito natutunan na ang tunay na lakas ng isang pamilya ay nasa pagkakaisa, hindi sa dami ng pera, hindi sa laki ng bahay, kundi sa pagmamahalan, respeto sa isa't isa, at pagtutulungan bawat araw. At sa huli, kahit simpleng buhay lang meron kami dito sa probinsya, masaya kami kasi buo at sama-sama naming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Ang dami ko nang nasabi, no? Bago ko pala ito i-adobo, pinakuluan ko muna ang karne ng manok para matanggal ang lansa nito. Sa di pa nakakaalam, masyado pong malansa ang karne nito. Kaya para mawala ang lansa, pakuluan nyo muna bago lutuin. Medyo pinatagal ko ang pagpakulo nito para lumambot na din ang karne nito para mamaya diretso-diretso na ang pag-adobo, di na aksaya sa gas. Fast forward,
Nandito na sa mesa ang adobo, huwag lang kalimutang maghugas ng kamay dahil panigurado, kamayan ang labanan ngayon. At isang paalala, kahit gaano tayo kagutom, huwag po tayong makalimot magpasalamat sa ating Panginoon bago tayo kumain. Kain po tayo. At after namin kumain ng tanghalian, pinatuka din ng asawa ko itong mga alagang manok niya para sa sunod na off may makatay ulit. Siyempre, hindi lang kami ang kakain ng tanghalian, pati din itong mga alagang manok.